Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang isang mahalagang bahagi ng pagsulat sa Filipino, ang mga bantas o punctuation marks. Ano nga ba ang mga bantas o punctuation marks? Ang mga bantas o punctuation marks ay mga simbolo na ginagamit sa pagsulat upang malinaw na maipahayag ang idea at maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga salita. Kung wala ang mga ito, maaaring magbago ang kahulugan ng isang pangungusap. Sa talakayang ito, ipapaliwanag ko ang iba't ibang uri ng bantas kung para saan at kung kailan sila dapat gamitin. Una ay ang tuldok o period. Ang tuldok ay ginagamit sa katapusan ng pangungusap na nagsasaad ng pahayag. Halimbawa, ako ay nag-aaral ngayon. Kunin mo ang baso. Ginagamit ito kapag tapos na ang buong diwa ng pangungusap. Pangalawa ay ang kuwit o kama. Ang kuwit ay ginagamit sa paghihiwalay ng mga salita, parirala o sugnay. Halimbawa, bumili ako ng mansanas, peras at ubas. Ginagamit ito pagkatapos ng panimulang salita tulad ng gayunpaman, samantala, sa wakas at iba pa. Ang tutuldok o kolon naman ay ginagamit kapag may paliwanag, halimbawa o listahan na kasunod. Halimbawa, may 3 akong paboritong kulay, pula, asol at dilaw. Ang tutuldok kuwit naman o semicolon ay ginagamit upang paghiwalayin ang dalawang magkaugnay na pangungusap na maaaring maging magkahiwalay. Halimbawa, nagsikap siya sa pag-aaral, kaya siya ay nagtagumpay. Ang panaklong o parenthesis naman ay ginagamit upang magdagdag ng paliwanag o karagdagang impormasyon. Halimbawa, si Dr. Jose Rizal, pambansang bayani ng Pilipinas, ay isang manunulat. Ang pananong naman o question mark ay ginagamit sa pangungusap na nagtatanong. Halimbawa, kumain ka na ba? Saan ka galing? Ang padamdam naman o exclamation mark o exclamation point ay